Hello mga madam! For today's video ay samahan nyo ako at gagawa tayo ng Halloween chip bag. So ito nga yung mga ginagawa ko dito sa aking munting tindahan. Gumagawa ko ng mga chip bag at nilalagyan ko ng iba't ibang laman. Minsan nilalagyan ko ng candy at yung iba naman mga laruan. Ganyan yung mga madalas kong ginagawa dito sa aking munting tindahan. Kailangan lang talaga maging creative ka, lalo na sa mga bagay na nakikita mo na hindi masyadong mabenta. So, kailangan natin gawan sila ng paraan. Hahaluin natin, lalagyan natin ng mga fast-moving at mga hindi fast-moving para naman mas lalong ma-attract yung mga kids. At yun nga, isa mga ito sa mga nagiging attraction sa kanila dahil malapit na yung Halloween. Tapos pag nagtatanong sila sa akin, paano yung laman, sinasabi ko naman sa kanila, mga laruan at mga pagkain. Nakadepende kung ano yung makukuha nila. So ito nga yung isa sa napakabenta dito sa akin tindahan at napakabilis talagang maubos. Sa mga bagay nga tulad nito, kailangan talaga natin yung sipag at tiyaga. At kailangan din natin na maging matalino kung ano yung mga bagay na nakikita nating hindi fast-moving sa tindahan. Sa mga bagay nga tulad nito, kailangan natin ng sipag at tiyaga. Kailangan nating maging madiskarte, lalo na sa mga items na hindi fast moving. Kasi kung hahayaan lang natin, talagang mai-stock ito sa ating tindahan. Kaya kung meron kayong mga items na hindi masyadong mabenta, gawan nyo ng paraan. Pwede nyo kung gawa ng DIY na pabunutan. Depende po yun kung ano yung mga fast moving at hindi fast moving sa inyo. Paghaluin nyo na lang para mas madaling makita at maging mabenta pa rin sa mga bata. Kasi minsan yung mga mabenta sa atin, minsan darating yung araw na hindi na din siya mabenta kasi meron ng mga bagong laruan. So ganun na nangyayari kapag ang mga binibenta mo ay mga pambata. So hindi naman kasi palaging gusto nila yung mga items, di ba? Kaya kailangan natin mas maging wais at kailangan din natin mas lalo maging madiskarte kung paano natin gagawa ng paraan para mabenta ang mga ito. So ayan na nga, gumugupit na ako dito ng mga double adhesive tape at nilalagay ko isa-isa sa ating chip bag. So ayan nga, nilalagyan ko yung baba at taas para once na dinikit natin ay mas maging madali na lang. So lahat muna sa baba at sa taas ang nilalagyan ko para yung paggugupit natin ng double adhesive tape ay pare-pareho. So, ayan na nga guys. So, kapag gumawa kayo ng ganito, kailangan na maging matyaga kayo kasi talagang time consuming din. Kasi kung hindi mo pagtsatsagaan yung mga tulad nito, so wala din talagang mangyayari. Antayin na lang natin kung magugustuhan ulit ng mga bata at kung kailan nila mabibili. So, ayan, dahil nga din nagsusupply ako sa ibang mga tindahan ng mga tulad nito, mas madali lang din sa akin na mapaubos yung mga hindi masyado fast moving items at mabilis ko napapilitan yung mga stock ko. Kaya hindi ako masyado natatagalan ng mga stock dahil nagagawan ko talaga siya ng paraan. Kaya kapag meron kayong printer sa bahay at laptop na pwede nyong gamitin para makapag-edit ng mga template na maaari nyong maging paraan para maging mas fast moving yung items, ay gawan po natin. So ayan na nga guys, nilalagyan ko na sa mga side. Yan yung ating last na didikit, no? Yung mga side naman. So yun nga, yung nilagay ko dito is isa lang kasi didikit na lang natin yung isa. So, lahat muna yan nakaside. Pare-pareho naman yung haba na gugupitin natin para mas madali po yung paggugupit natin ng double adhesive tape. So, kapag natutunan nyo po ang tulad nito, ay talaga pong mas lalo kayong gaganahan sa pagtitinda. Kasi, hindi kayo masyadong malulugi kapag mga laruan at mga pambata lang ang inyong mga tinitinda sa inyong munting tindahan. So, yun na nga guys, kapag nagbebenta tayo ng mga pambata, kailangan natin isipin ano ba yung mga bagong
nagugustuhan nila. Ano ba yung mga bagong laruan na in ngayon sa month na to at ano ba yung mga madalas na kinakahiligan nila. So, minsan tinatanong ko yung mga bata, ano ba yung gusto nyo? Ano ba yung gusto nyong ilagay natin dito sa tindahan para pag nagpunta kayo ay meron ako. Tapos yun, sinasabi naman nila kung ano yung gusto nila. Dahil ako nga ay mahilig mag-DIY, ay madalas ko din sila tinatanong kung ano yung mga hilig nila sa school. So yun, para magawan ko siya ng paraan. Dito nga ay inalis ko na yung double adhesive tape at dinidikit ko na din. So yung mapapansin ninyo na inuuna ko muna yung sa baba na dikit na double adhesive tape. Tapos ididikit ko muna yung isa, saka ko tatanggalin yung nasa side lang na isa para idikit naman yung kabila. Tapos yun sa taas po na nakalagay natin na double adhesive tape ay hindi ko muna siya tinatanggal dahil ilalagay natin dyan muna yung ating mga hindi pa moving na items. So, pag nailagay na natin yung mga hindi pa moving, saka po natin siya ilalak. So, kadalasan, di ba, papapansin natin na sa chip bag, talaga pong ginugupit yung side. Yung merong mga, design din. Ayan. Pero hindi ko na siya ginupit yung kabila, yung taas at baba. Kasi dito lang naman siya sa akin tindahan. Masyadong hassle din or time consuming kapag gugupitin ko pa. So, ay ganyan na lang yung ginagawa ko para medyo hindi na siya time consuming. So, kapag gumagawa kayo ng ganito, mai-enjoy nyo din dahil lalo na kapag habang ginagawa nyo, merong mga bata na pumupunta at bumibili. Tapos makikita nila ano yung ginagawa mo sa tindahan mo. So, magtatanong agad yan if ano yung bago. Tapos yan, papakita ko sa kanila na abangan nyo to dahil meron tayong bagong items. And kapag nagtatanong sila kung ano yung mga laman nito, lagi ko naman sinasabi sa kanila, yung mga laman nito ay mga laruan at meron mga pagkain. So, depende kung ano yung makukuha mo, no? So, dahil Halloween treat to, minsan may mga pagkain talaga at laruan. So, ayan na nga guys, dahil tapos na tayo, nilalagyan na natin ng, ayan, mga pagkain. So, yan isa sa mga fast-moving items ko, yung marshmallow. Pero yun nga, dahil nga treat to, no? Dahil nga Halloween treat to, so lalagyan din natin ng mga pagkain para iba-iba naman yung laman. Tsaka yan, ito yung mga hindi masyado fast-moving na sa akin na mga laruan, yung Beyblade. So, hindi na siya fast-moving kaya sabi ko, almost 2 weeks na siyang naka-stock sa aking tindahan. Kaya sabi ko, gagawin ko na siya ng paraan. So, yun na nga, nilalagyan ko na to ng mga laruan. Tapos, meron din ako mga hinalo dito. Ayan na nga, yun halos lahat mga Beyblade, no? So, tapos kasama na doon yung, ayan, yung mga pagkain. So, halos hinahati ko naman siya. So, minsan kapag sobrang dami yung mga hindi fast moving, hindi ko naman siya inuubos lahat. Tinahati-hati ko siya para sa mga susunod pang araw. Ganun po yung ginagawa kong diskarte dito sa aking munting tindahan. So, ayan na nga, madalas din nilalagyan ko talaga ng mga halo-halong pagkain. So, ayan, yung mga candy, ayan, dahil nga Halloween treat, syempre, kailangan merong mga candy. So, dito, minsan natutuwa sila talaga kasi may mga iba't ibang pagkain. Paghalu-haluin nyo na lang guys if mapapansin nyo itong ginagawa ko. Yung mga pagkain ay hinahalo ko. Meron din ako nilalagay na cards kasi merong mga bini na hindi na masyado mabenta. Nilalagay ko din dito para maging happy pa rin sila. At andyan yung mga gusto nilang mga bini idols. So, ayan na nga guys, kapag gagawa tayo ng tulad nitong chip bag, sipin natin na hindi ito masasayang dahil mas lalo masasayang kung hindi natin gagawa ng paraan yung mga items na hindi na masyadong mabenta. Ito ay tip lamang at guide para sa lahat ng mayroong mga tindahan na pwede nyong gawin para yung mga hindi masyadong mabenta ay mabenta pa rin natin. At ito na nga guys, yung lahat ng ating mga ginawa. Tapos na tayo. So ayan, makikita ninyo na napakadami. At ayan, meron na nga agad na bumiling bata. At nagustuhan nila ito. So yun nga guys, gawa natin ang paraan yung mga hindi masyadong mabenta.